Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 361. Hinahamon ang isang mas mataas na ranggo. Ang pangalawang laban ay nasa pagitan pa rin ng dalawang eksperto sa 18 Dragons. Ito ay isang matinding labanan pa rin. Gayunpaman, sa ikatlong round, isang espesyal na sitwasyon ang naganap. Ang braso ni number 5 ay pinutol ng number 6. Kasabay nito, kinuha ng number 6 ang kanyang interspatial ring. Gayunpaman, hindi napigilan ng Water Moon Sect ang ganitong uri ng pagnanakaw. Dahil dito, naging mas matindi ang mga sumunod na laban. Parang nagliliyab ang mga manunood. Sa ibaba ng arena, hindi mapigilan ni Yezuan na ipakita ang isang malademonyong ngiti. Ang hindi pagtigil sa ganitong uri ng pagnanakaw ay talagang gusto niya, hindi ba? Inaasahan na ng mga manunood ang mga sumusunod na laban. Lalaban sila hanggang kamatayan para sa interspatial ring ng isa't isa. Ang interspatial ring ang pinakamahalagang bagay bukod sa buhay ng isang tao. Kahit na ang isa ay may magandang relasyon, hindi basta-basta maaaring ibigay ng isa ang kanilang interspatial ring sa ibang tao para sa pag-iingat. Pagkatapos ng 5 laban, 4 na tao ang interspatial rings ay kinuha ng kanilang mga kalaban. Susunod, si Yezuan na. Sok, I wonder kung sino ang kalaban ko. Biglang tumalon si Yezuan sa arena. Ganun din sa kalaban niya. Nang makita ni Yezuan ang mukha ng kanyang kalaban, isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ba ito ang matipunong lalaki na humawak sa kanyang kwelyo kanina lang? Ikaw ba? Ang matipunong lalaki ay hindi inaasahan na ang kanyang kalaban ay si Yezuan. Ito ay masyadong nagkataon. Ngayon lang, tinawag siyang tanga ni Yezuan. Ngayon, sa wakas ay makakaganti na siya. Sa sandaling ito, ganoon din ang iniisip ni Yezuan. Ang kwelyo niya ay napahawak sa matipunong lalaki kanina. Paanong hindi siya makakaganti? Kung tutuusin, first time niyang mahawakan sa kwelyo. Ang mga kalaban ay tiyak na magkikita sa isang makitid na kalsada, sabi ni Yezuan na may smiley face mask. Tama, ang mga kalaban ay tiyak na magkikita sa isang makipot na daan. Tumango ang matipunong lalaki bilang pagsang-ayon. Ang mga referee ng 19 Dragons Group ay iba sa 9 Dragons Group. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang makahanap ng isang tao na maaaring kontrolin ang sitwasyon. Sa makatuwid, ang mga referee sa pagkakataong ito ay mga matatanda. Ang mga elder ng Watermoon Sect ay mayroong hindi bababa sa 20 dragon power. Hindi masama ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Nang makita ng matanda na may sama ng loob ang dalawa sa isa't isa, hindi na siya nagtanong pa at diretsyong sinabing, kung handa na kayong dalawa, magsisimula na tayo. Nang matapos siyang magsalita ay mabilis siyang umatras. Kasabay nito, kumilos din si Yezuan at ang matipunong lalaki. Sabi ko puputulan ko na ang mga braso mo. Ngayong nakilala na kita, maliligtas ako sa hirap na hanapin kapag katapos ng laban. Namilog ang mga mata ni Yezuan nang isagawa niya kaagad ang Skywind Sword Technique. Ang matipunong lalaking ito ay mayroong 17 Dragons of Strength, habang si Yezuan ay mayroon lamang 15 Dragons of Strength. Gayunpaman, ang huli ay nagkaroon ng 20% na pagtaas sa bilis ng paggalaw, kaya sa mga tuntunin ng bilis, si Yezuan ang nangunguna. Gayunpaman, si Yezuan ay sadyang nagpakita ng kahinaan sa simula ng laban at naging mahinahon sa matipunong lalaki. Naglakas loob kang banta na pilayin ako sa ganitong kaunting bigat. Hindi mo talaga alam ang kalawakan ng langit at lupa. Dahil iyon ang kaso, kung gayon maaari kang mamatay. Panipi. Ang matipunong lalaki ay may hawak na mabigat na longsword at marahas na inatake si Yezuan. Ang bawat welga ay nakatutok sa mga mahahalagang punto ni Yezuan. Bagamat hindi maaaring pumatay sa arena, hindi maiiwasan ang mga aksidente. Higit pa rito, ang matipunong lalaki ay hindi isang disipulo ng Watermoon Sect. Kahit napatayin niya si Yezuan, malamang na hindi siya mapaparusahan. Bukod dito, ang pag-atake sa isang mahalagang punto ay ang pinakamahusay na paraan upang ilantad ang kahinaan ng kalaban. Ito ay isang prinsipyo na naunawaan ng lahat. Klang! Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagbangga ng bakal. Ang bawang sword sa kamay ni Yezuan ay biglang naalis.
Nagningning ang mga mata ng matipunong lalaki. Siya ay bumaril pasulong na parang arrow at determinadong putulin ang kaliwang kamay ni Yezuan. Ito ay dahil nagsuot si Yezuan ng interspatial ring sa kanyang kaliwang hintuturo. Haha, nagbago ang ekspresyon ni Yezuan sa ilalim ng kanyang nakangiting maskara. Hindi siya nagpanik. Pagkatapos ng lahat, ito ay sinadya. Ang matipunong lalaki ay winalis ang kanyang mahabang espada, at isang braso ang lumipad sa hangin. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, ang inaasahan nila ay hindi nangyari. Hindi naputol ang braso ni Yezuan. Ang brasong lumipad sa hangin ay talagang pagmamay-ari ng matipunong lalaki sa harap ni Yezuan. Ano, nakaramdam ng pananakit ang matipunong lalaki sa kaliwang braso. Nang tumingin siya sa ibaba, natuklasan niyang wala na ang buong bisig niya. Malinis ang hiwa, at kakalabas lang ng dugo. Pagkatapos, isang pilak na liwanag ang kumislap sa harap ng kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, pati ang kanang braso niya ay itinapon sa ere. Iiwan kita ng isang pares ng paa. Umalis ka sa arena. Kalmadong hinawakan ni Yezuan ang kalahati ng braso ng matipunong lalaki, pagkatapos ay dahan-daw ang tinanggal ang interspatial ring sa kanyang daliri. Nang hawakan niya ang interspatial ring, naubos na niya ang laman nito sa kanyang nilalamon na espasyo. Ikaw, sa sobrang sakit ng matipunong lalaki ay naglabasan ang kanyang mga ugat. Paano siya mabubuhay matapos putulin ang kanyang mga braso? Aasa ba siya sa kanyang mga binti mag-isa? Marahil ay kailangan niya ng tulong kahit sa pagpunta sa banyo. Basta, papatayin kita. Ang isa pang lalaki na May 18th Dragon ay agad na tumalon sa arena nang makita niyang nauwi sa ganito ang kanyang kasama. How dare you? Sa sandaling ito, ang referee ay gumawa din ng isang malaking hakbang pasulong at hinarangan ang kanyang landas. Ang isang 18 dragon ay talagang wala sa harap ng isang 20 dragon na elder ng Watermoon Sect. Huminto ang lalaki sa kanyang kinatatayuan, hindi naglakas loob na sumulong. Ang elder ng Watermoon Sect ay huminga ng mahina, pagkatapos ay inihayag, number 18 ang panalo. Ang mga braso ng matipunong lalaki ay pinutol ni Yezuan, na lampas sa inaasahan ng lahat. Ang mga nakapaligid na manunood ay nanunood habang ang matipunong lalaki ay dinala palabas ng arena at ginagamot. Ang pagkawala ng kanyang interspatial ring ay hindi isang malaking bagay, ngunit ang pagkawala ng kanyang mga braso ay isang malaking bagay. Sa kabutihang palad, ang antas ng nakapagpapagaling na gamot na ito ay nagkaroon ng epekto ng muling pagkakabit ng mga sirang braso. Hanggat ang mga braso ng matipunong lalaki ay maaaring ikabit muli, magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, hindi na kayanan ng matipunong lalaki ang kahihiyan. Habang siya ay dinadala, patuloy niyang sinumpa si Yezuan ng malakas. Idiot! Walang magawang umiling si Yezuan, pagkatapos ay lumabas ng arena at nagsimulang tingnan ang mga bagay na nakuha niya mula sa matipunong lalaki. Ang ilang mga tao na nakatira sa gilid ng talam ay lahat ay may sariling maliit na itago, kaya hindi nila madadala ang magagandang bagay. Sa makatuwid, hindi gaanong nakuha ni Yezuan sa pagkakataong ito, nagkakahalaga lamang ng 20,000 condensing soul stones. Direkta niyang nilamon ang mga ito para lumaki ang kanyang lakas. Pagdating ng oras, maaari niyang gamitin ang Beast King's Rampage upang madagdagan ang kanyang lakas. Kung tutuusin, hindi siya 100% sigurado na siya ang mananalo sa unang pwesto sa grupo ng 19 na dragon. Ang labanan na ito ay nahulog sa mata ng lahat. Maliban sa mga manunood, pati ang mga kalahok ay nagulat. Kahit na hindi nila makita ang paraan na ginamit ni Yezuan upang putulin ang mga braso ng matipunong lalaki. Anong klaseng martial art iyan? Kaya niyang kontrolin ang 8 talam para lumutang sa hangin. Kung ang lahat ng 8 talam ay ginamit ng sabay-sabay, naputol na ang ulo ng matipunong lalaki. Ang longsword na iyon ay isa ring sandata ng langit, ngunit mukhang espesyal itong ginawa ng isang panday na may ranggo sa langit. Malamang na hindi karaniwan ang pagkakakilanlan ng taong ito. Huwag na muna nating pag-usapan iyon. Tinalo ng 15 dragon ng lakas ang 17 dragon ng lakas. Kung lumaki ang taong ito, magiging pambihira ang lakas ng pakikipaglaban niya. Ang mga kalahok na ito ay lahat ay nakatingin sa isa't isa at nag-uusap, kahit na marami sa kanila ay hindi pa nagkikita bago ngayon. Kabanata 362. Panibagong tagumpay.
Sa mga pagtatansya ng mga taong ito, maaaring makalaban na ni Yezuan ang isang 18 dragon na martial artist. Gayunpaman, talagang imposible para sa kanya na maging numero 1 eksperto. Hindi lang iyon, ngunit maging ang elder ng Water Moon Sect sa arena ay naramdaman na may mali. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang Lumsword na iyon sa kung saan. Susunod, numero 19 na laban sa numero 20. Ang matanda ay patuloy na sumigaw, na nagpatuloy sa susunod na round. Napansin ni Yezuan ang kanyang tingin at agad na nag-react. Tila nalantad ang kanyang espadang bawang. Ngunit hindi ito mahalaga, umalis na kasi ang binata na nanalo sa unang pwesto sa Nine Dragons Group. Sino ang magpapansin sa kanyang sandata? Patuloy pa rin ang kompetisyon. Mayroong kabuuang 36 na tao sa 19 Dragons Group, kaya mayroong 18 rounds. Number 26 ang kasama ng matipunong lalaki, at ang kalaban niya ay isang 17 Dragons of Strength martial artist. Pagkatapos ng naunang eksena, naglabas siya ng galit sa kanyang kalaban. Ang mga braso at binti ng kanyang kalaban ay lahat ay pinutol, at siya ay dumating ng mag-isa. Wala man lang kumukuha ng bangkay niya. Ang Water Moon Sect ay hindi na nakatiis at nagpadala ng isang disipulo upang gamutin siya at muling ikabit ang kanyang mga braso at binti. Natapos ang unang round. Bukod kay Yezuan, na mayroong 15 Dragons of Strength, ang iba pang 17 tao ay mayroong 18 Dragons of Strength at 19 Dragons of Strength. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na maging pabaya. Kung si Yezuan ay nagutos ng 8 blades at umatake gamit ang isang Lumsword, kahit isang 19 Dragons expert ay maaaring dahado. Sumulong ang 18 katao sa unang round. Susunod, hinayaan sila ng Water Moon Sect na magpahinga sandali. Ginawa ito ng mga kailangang mabawi ang kanilang chi, at ang mga kailangang gamutin ay ginamo. Sa loob ng 10 minutong pahinga, ang matipunong lalaki at ang matipunong lalaki ay nakatitig kay Yezuan na parang gusto nilang kainin siya ng buhay. Napansin din ni Yezuan ang mga titig nilang dalawa na tila may gustong kainin, ngunit hindi siya mapakali na bigyan sila ng pansin. Tahimik lang siyang nakaupo habang nakapikit para magpahinga. Makalipas ang 10 minuto, nagsimula na ang second round. Sa pagkakataong ito ay kapareho ng Nine Dragons Group, kung saan ang mga hurado ay gumuhit ng lot. Si Yezuan ay nakaupo pa rin doon, tahimik na naghihintay. Maghihintay siya hanggang sa turn niya na. Maraming tao ang nasugatan sa unang round, ngunit ang ikalawang round ay napakatindi pa rin. Sa pagkakataong ito, iginuhit si Yezuan sa ikatlong pagkakataon. Number 18, number 26. Nang basahin ng may puting balbas na elder mula sa Water Moon Sect ang dalawang numero, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Noong ika-18, si Yezuan iyon. Ang number 26 ay ang kasama ng matipunong lalaki na ang mga braso ay pinutol ni Yezuan. Ito ay isang kawili-wiling labanan. Swerte ba? Sinulyapan ni Yezuan ang Water Moon Sect Elder, pagkatapos ay tumayo at tumalon sa entablado. Ang lalaking iyon ay may lakas ng 18 dragon. Sa mga natitirang kalahok, ang kanyang lakas ay hindi itinuturing na masyadong malakas, kaya hindi nakaramdam ng anumang pressure si Yezuan. Tumalon na ang lalaki sa stage. Hawak niya ang isang espadang may bahid ng dugo sa kanyang kamay habang nakatitig kay Yezuan. Brat, babayaran kita, mabangis na sabi ng lalaki. Tingnan natin kung may kakayahan ka. Malamig na sagot ni Yezuan. Magsimula na tayo, sigaw ng Water Moon Sect Elder sa gilid. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay sumugod ang lalaki dala ang kanyang espada. Ang kanyang espada ay kumikislap habang inaatake niya si Yezuan. Siya ay may lakas na 18 dragon, habang si Yezuan ay may lakas lamang ng 15 dragon. Bukod dito, ang 8 Baron Wind Formation ay nalantad na. Kung ginamit niya ito ng direkta, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Bukod dito, si Yezuan ay nagkaroon ng 20% pagtaas sa bilis ng paggalaw at 30% pagtaas sa bilis ng pag-atake. Kaya naman, mas pinili niyang lumaban gamit ang kanyang espada. Skywind Sword Technique. Nang makalapit ang lalaki, agad na ginamit ni Yezuan ang Sky-level martial art na ipinagmamalaki niya. Ang Skywind Sword Technique ay ginamit pa lamang, at hinaranggan nito ang lahat ng pag-atake ng lalaki. Ang sword technique ng lalaki ay nasa 70% lamang,
habang ang Skywind Sword technique ni Yezuan ay nasa 90%. Dahil sa pagkakaiba sa antas ng paglilinang, hindi malaki ang agwat sa pagitan ng dalawa. Ginagamit din ng brat na ito ang Skywind Sword technique sa 90%. Kailan pa naging sikat ang Skywind Sword technique? Matapos makita ang sword technique ni Yezuan, ang Water Moon Sect Elder ay labis na nagulat. Ito ay dahil may dalawang martial artist na nakabisado ang Skywind Sword technique hanggang 70% sa umaga. Sa sandaling ito, nakikipag-away na si Yezuan sa lalaki. Nagpatuloy ang tunog ng pagbangga ng bakal. Napakatindi ng labanan. Mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit naglakas loob kang putulin ang mga braso ng aking kapatid. Karapat-dapat kang mamatay. Namilog ang mga mata ng lalaki. Naglabas siya ng isa pang heaven weapon at umatake gamit ang magkabilang espada. Ano? Nagulat si Yezuan. Hindi niya inaasahan na kakaiba ang sword technique ng lalaki. Dalawang espada talaga ang ginamit niya. Gayunpaman, nakikita niya na binago ng lalaki ang kanyang diskarte sa espada. Tila ito ang kanyang trumpo. May hawak na dalawang heaven weapon ang lalaki. Dahil dito, medyo na-pressure si Yezuan, ngunit hindi niya ito isinasapuso. Pwede kang gumamit ng dalawang armas, pero hindi ko kaya. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Ang bawang sword ay biglang nabasag, naging 8 matutulis na talam na umatake. Kasabay nito, isang bagong heaven weapon longsword ang lumitaw sa kanyang kanang kamay. Tiyak na nakilala ng lalaki ang longsword na ito. Kung tutuusin, itong heaven weapon ang ginamit ng kapatid niya. Gayunpaman, wala siyang panahon para pakialaman ito ngayon, dahil umaatake na ang 8 matutulis na talam. Hindi lang iyon, sumugod din si Yezuan at umatake. Ngayon, nakasubsob na sa ilalim ang mukha ng lalaki. Ang pagpatay na formation ng 8 Barren Wind ay napakahirap harapin. Kung ang killing formation lang ng 8 Barren Wind lang, kakayanin ng lalaki. Gayunpaman, mayroon ding Yezuan. Kahit na mayroon siyang dalawang armas, hindi niya kakayanin ang dalawang sabay na pag-atake. Khlang, khlang, khlang. Wala pang 3 round, natalo ang lalaki. Rip. Sa malutong na tunog, sabay na humiwalay ang mga braso ng lalaki sa kanyang katawan, na pinutol ng 2 matulis na talam. Kasabay nito, ang 6 na matutulis na talam ay tumusok sa mga binti ng lalaki, dahilan para magpakawala ito ng isang nakakadurog na sigaw. Ang killing formation ng 8 Barren Wind sa isang banda, at ang Heavenly Wind Sword sa kabilang banda, ito ang inaasahan ni Yezuan. Noong siya ay isang Divine Core Warrior pa, hindi pa rin siya nakakapag-multitask, ngunit sa wakas ay nagtagumpay siya kanina. Lumuhad ang lalaki sa lupa habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Yezuan. Ang maskuladong lalaki ay may lakas na 17 Dragon's Force, habang siya ay may lakas ng 18 Dragon's Force. Ang kanyang kabuoang lakas ay hindi bababa sa 2 beses kaysa sa maskuladong lalaki. Hindi niya inaasahan na matatalo pa rin siya ni Yezuan, na may lakas ng 15 Dragon's Force. Medyo marami kang gamit sa storage ring mo, maraming salamat. Hinubad ni Yezuan ang storage ring ng lalaki. Kasabay nito, malakas na inihayag ng Water Moon Sect Elder, number 18 ang panalo. Nang marinig ito, dahan-daang tumalikod si Yezuan at naglakad pababa mula sa arena. Nakaluhod pa rin sa lupa ang lalaki, hindi makapaniwala sa nangyari. Pagkatapos noon, 2 disipulo ng Water Moon Sect ang lumapit sa kanya at pinagaling siya. Kabanata 363, Isa laban sa 2. Gayunpaman, sapat na ang lakas ni Yezuan para matakot ang ibang mga kalahok. Nag-iisip sila kung kaya nilang harapin ang mga pag-atake ng 8 talam habang nakikitungo sa 70% kahusayan ni Yezuan sa Heavenly Wind Sword technique. Nagpatuloy ang kompetisyon. Matapos matalo pareho ang matipunong lalaki at ang lalaki ay umalis na rin sila. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Hindi nagtagal, natapos ang ikalawang round, at 9 na tao ang umaban. Gayunpaman, ang mga patakaran ng ikatlong round ay wala sa inaasahan ng lahat. Nagbago na ang rules ng 3rd round. 3 tao ang sabay na papasok sa ring, at 1 tao ang uusad. Nang matapos magsalita ang elder ng Water Moon Sect, nagulat ang lahat. 3 tao ang sabay na pumapasok sa ring. Si Yezuan, na nagpapahinga ng nakapikit,
ay hindi maiwasang imulat ang kanyang mga mata. 3-1, ito ay medyo nakakalito. This time, medyo iba na ang rules. Kailangan mong patumbahin ang dalawang kalaban sa ring para manalo. Paliwanag ng elder ng Water Moon Sect. Malungkot ang mga mukha ng natitirang 9 na tao. Nangangahulugan ito na 3 tao lamang ang maaaring umabant sa round na ito. Hindi nag-aksaya ng oras ang elder ng Water Moon Sect. Direkta siyang nagsimulang gumuhit ng palabunutan at nagbasa ng 3 numero. Matapos matigilan sandali, ang 3 martial artist ay tumalon sa entablado at kumalat upang bumuo ng isang tripartite balance of forces. Simulan na, sigaw ng elder ng Water Moon Sect. This time, tumayo silang 3 sa takot at hindi gumagalaw. Nang makita ito, idinagdag ng maputing balbas ng Water Moon Sect, ang limitasyon sa oras ay 5 minuto. Kung walang mananalo, silang 3 ay aalisin. Nanginginig ang 3 tao sa ring. Kinagat ng isa sa kanila ang kanyang mga ngipin at direktang inatake ang nasa kaliwa niya. Nang makita ito ng nasa kanan niya, sinunggaban din niya ng kanyang espada ang kaparehong tao. Hindi man sila nagsasalita ay nagkasundo sila. Ipapalabas muna nila ang 3 tao mula sa ring. At pagkatapos ay sila ang magpapasya kung sino ang mananalo. Hindi maganda. Nagbago ang mukha ng 3 magsasaka. Hindi niya inaasahan na magiging tinak sa kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang ipaglaban ang kanyang buhay. Sa isang iglap, sumugod ang 2 tao sa kanyang harapan at sabay na umatake. Ang pangatlong cultivator ay lumaban lamang ng ilang round bago siya nasugatan ng husto ng isa sa kanila. Pagkatapos, pinalayas siya sa ring. Lahat silang 3 ay mayroong 19 na Dragons of Strength, at kung 2 sa kanila ang magtutulungan upang labanan ang 3 tao, ang 3 tao ay hindi makakatakas sa pagkatalo. Gayunpaman, nang ang 3 tao ay pinalipad, muli siyang inatake ng 2 magsasaka. Ang 3 round ng 3-person competition ay talagang katulad ng 2nd round. Hanggat nagtutulungan silang mag-imbita ng isang tao palabas ng arena, kung gayon ito ay magiging isang one-on-one na kompetisyon. Sa isang one-on-one na sitwasyon, karaniwang napagpasyahan ang nanalo sa loob ng 1 minuto. Sure enough, wala pang kalahating minuto, isang tao ang nanalo at nakapasok sa top 3. Sa 2nd round, hindi nila na-drawing si Yezuan. Gayunpaman, nang tawagin ng Water Moon Sect Elder ang 3 numero, ang 2 kalaban ni Yezuan ay aktwal na nagtipon at tumingin sa kanyang direksyon. Naunawaan kaagad ni Yezuan ang intensyon ng kabilang partido. Naisip niya sa kanyang sarili, Mohurf * Sacker, gusto nilang magsama at sipain ako palabas ng arena. Kung ganyan ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Habang nagmumuni-muni siya, 2 sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Ang pangalawang laban ay kapareho ng nauna. 2 sa kanila ang napagkasundoan na anyayahan ang 3 tao na lumabas, at pagkatapos ay lalaban sila ng isa-isa. Di nagtagal, natapos din ang 2nd round. Sa kasong iyon, natural na hindi na kailangang gumuhit ng maraming para sa huling round. 3 ang grupo ni Yezuan. Kayong 3, pumunta na rin kayo sa arena, muling tawag ng Water Moon Sect Elder. Sa sandaling ito, nasasabik din ang mga manunood. Ito ay dahil alam nilang lahat na ang round na ito ay talagang 2 laban sa isa, at si Yezuan ay iyon. Iniisip nila kung kakayanin ba ni Yezuan ang pinagsamang pag-atake nilang 2. Tumalon si Yezuan sa arena. Nakahanda na siyang atakihin ng 2. Sok, sok, sok. Ang cultivator sa kaliwa ni Yezuan ay ngumisi, habang ang taong nasa kanan niya ay may kalahating ngiti din sa kanyang mukha. Pareho silang mayroong 19 na Dragons of Strength, na isang buong 4 na Dragons of Strength na mas mataas kaysa kay Yezuan. Gayunpaman, may dahilan kung bakit nagpasya silang alisin muna si Yezuan. Una, hindi nasaktan si Yezuan, habang ang 2 sa kanila ay malamang na nasa 70% lamang ng kanilang orihinal na kondisyon dahil sa nakaraang labanan. Pangalawa, hindi sila kumpiyansa na kaya nilang harapin ang dobleng pag-atake ni Yezuan ng mag-isa. Sa katunayan, ang kalamangan ni Yezuan ay lumago habang umuunlad ang kompetisyon. Ito ay dahil palagi siyang nasa peak condition. Kaya, ang tagumpay ay nasa paningin na para sa kanya sa round na ito.
Wala siyang pakialam sa dalawang baldado na sundalong ito na may 19 na Dragons of Strength. Magsimula na tayo. Tumawag ang Watermoon Sect Elder at umatras sa gilid. Habang bumababa ang kanyang boses, nagkatinginan silang dalawa, pagkatapos ay sumugod kay Yezuan na may hawak na mga espada. Hey! Napangiti si Yezuan. Agad na tumaas ang kanyang aura, at 4 pa sa 6 na lumilipad na dragon ang biglang lumitaw. Beast King Rampage. Si Yezuan ay nasa parehong antas na ngayon ng iba pang dalawa. Kasama ang 19 na dragon ng lakas. Siyempre, ito lamang ang kanyang lakas. Ang kanyang totoong Chi Realm ay nasa 15 Dragons of Strength pa rin. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat. Sa 19 Dragons of Strength, nalampasan na niya ang bilis ng 23 Dragons of Strength. Hindi niya kailangang gamitin ang Slaughter Array ng 8 Barren Winds para harapin ang dalawang ito. Patayin! Ang mga mata ni Yezuan ay kumikinang ng maliwanag. Agad niyang pinakondensed ang Dragon Slayer Sword at umaban. Sobrang bilis. Matapos masaksihan ang bilis ni Yezuan, sa wakas ay naunawaan nilang dalawa kung anong uri ng kaaway ang kanilang pinukaw. Nang malapit nang umatras ang isa sa kanila, nasa harapan na niya si Yezuan. Hindi maganda. Nagbago ng gusto ang ekspresyon ng lalaki. Tinusok niya ang kanyang espada sa nag-charge kay Yezuan, ngunit tumama ito sa isang after-image. Whoosh! Inihagis ni Yezuan ang Dragon Slayer Sword, at ang isa sa mga braso ng kanyang kalaban ay itinapon sa hangin. Pagkatapos, isang malamig na ilaw ang kumislap, at ang hita ng kanyang kalaban ay madaling naputol. Nawalan ng balanse, naputol siya ng espada ni Yezuan. Ngayon, naputol ang magkabilang braso niya. Mabilis na tinanggal ni Yezuan ang Universe Ring ng kanyang kalaban, pagkatapos ay sinipa siya palabas ng arena. Masyadong mabilis ang eksenang ito. Walang gaanong dugo sa lupa dahil masyadong mabilis ang reaksyon ng lahat. Tanging ang Elder mula sa Watermoon Sect ang malinaw na nakakita ng mga kasanayan ni Yezuan. Habang lumilipad pa rin sa himpapawid ang kahabag-habag na lalaki, mabilis na nagwala si Yezuan sa harap ng pangalawang tao at ginamit ang parehong paraan upang pilayin ang kanyang kalaban. Flop! Flop! Ilang muffled sound ang nagmula sa labas ng arena. Bumagsak sa labas ng arena ang mga katawan ng dalawang tao at mga bali. Number 18 ang panalo. Ang Elder mula sa Watermoon Sect ay natigilan saglit, pagkatapos ay agad na inihayag. Sa nakaraang dalawang round, isang tao ang unang na-eliminate, pagkatapos ay dalawang tao ang maglalaban ng isa sa isa. Gayunpaman, sa round na ito, natalo ni Yezuan ang dalawang tao ng mag-isa, at nanalo pa nga siya. Ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Whoosh! Sa isang iglap, nagkagulo ang tatlong nakatayong manunood. Sino ang taong ito na may suot na smiley face mask? Paano siya magiging napakalakas? Hindi ko pa narinig ang tungkol sa taong ito. Talagang maaari niyang biglang dagdagan ang kanyang lakas ng 4 na dragon powers. Isa lang itong divine skill. Talagang may side effects ang martial art na ito. Maya-maya, siguradong bababa ang lakas niya. Pero may final round pa. Baka magkasabay silang tatlo. Tapos, nasa 19 na dragon powers pa ang lakas niya. Tingnan natin kung paano itinakda ng Watermoon Sect ang mga patakaran. Kabanata 364. Unang pwesto, matapos talunin silang dalawa, hindi umalis si Yezuan sa arena. Sa halip, lumingon siya para tingnan ang Elder ng Watermoon Sect na siya ring referee. Next up is the finals. Yung dalawa, please come to the arena. Sigaw ng Elder ng Watermoon Sect. Ano, tatlo sila. Nagkatinginan ang mga nanalo sa una at ikalawang laban. Agad na sumigaw ang una, maaari mo ba kaming bigyan ng oras para makabawi? Pagkasabi niya noon ay may nagmura agad ng malakas. Bibigyan sila ng ilang oras para makabawi. Hindi ba natigilan lang iyon? Habang lumilipas ang oras, ang lakas ni Yezuan ay bababa. Bukod dito, maaaring may mga side effect. Baka hindi na siya kasing lakas ng dati. Kung ganoon, magiging tupa siyang naghihintay na katayin. Ang atensyon ng lahat ay nasa Watermoon Sect Elder. Ngayon, nasa Watermoon Sect na ang magpasya. Magsimula ka agad. Kung hindi ka dumating sa arena sa loob ng 3 segundo, ito ay maituturing na isang forfeit. Malamig na sabi ng Watermoon Sect Elder.
Kung hindi ka pupunta sa arena sa loob ng 3 segundo, ituturing itong forfeit. Nang marinig iyon ng dalawa ay napalunok sila at tumalon sa arena. Bago sila umakyat, nakaisip sila ng isang plano sa kanilang mga puso. Stall. Masyadong malakas si Yezuan. Kahit nasa peak na sila, baka hindi nila siya kayang labanan. Sa makatuwid, maaari lamang nilang piliin na mag-stall para sa oras. Gayunpaman, magagawa ba nila ito? Simulan na. Ang elder ng Water Moon Sect, na gumaganap bilang referee, ay sumigaw. Nang matapos siyang magsalita, kumislap ang dalawang kalaban ni Yezuan. Gayunpaman, hindi sila tumakbo patungo kay Yezuan. Sa halip, nagtipon sila at tinitigan si Yezuan. Sa tingin mo ba magiging okay ka dahil lang magkasama kayong dalawa? Ngumisi si Yezuan sa kanyang puso. Ipinatawag niya ang Dragon Slayer Sword at biglang sumugod. Malungkot ang mga ekspresyon ng dalawa at nanlaki ang mga mata. Masyadong mabilis si Yezuan. Sa oras na mag-react sila, nasa harapan na nila si Yezuan. Pagkatapos ng napakaraming elimination round, naubos na nilang dalawa ang kanilang stamina at true chi. Bukod dito, nasugatan sila, kaya malamang na nasa 70% lamang ang kanilang lakas. Si Yezuan, sa kabilang banda, ay nasa tuktok. Kaya, ang labanan na ito ay walang suspense sa lahat. 2 segundo matapos dumating si Yezuan sa harapan nilang dalawa, pinalis silang dalawa sa arena. Para sa kanilang special rings, nahulog sila sa mga kamay ni Yezuan. Ang labanan ay tumagal lamang ng 2 segundo. Noong una, inakala ng audience na magiging matinding labanan ito, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganoon kaalata ang agwat sa pagitan nila. Isang martial artist na may 15 dragon ng lakas ang nagpalumpo ng 2 martial artist na may 19 na dragon ng lakas sa loob ng 2 segundo. Ito ay simpleng hindi maisip. Number 10 hanggang 18 ang panalo. Ang elder ng Water Moon Sect ay natauhan at malakas na nagpahayag. Si Yezuan ang kampyon nitong martial arts conference. Ang 100 taong gulang na Dragon Blood Grass ay pag-aari niya. Talagang may 15 dragons, strength ang taong ito. Hindi ba masyadong peke ang lakas na ito? Panipi, totoo. Bago ang penultimate battle, siya ay palaging nasa 15 dragon strength. I wonder kung ilang taon na siya. Kung bata pa siya, siguradong hindi bibitawan ng 3 sekta ang ganoong henyo. Masyado ka namang nag-iisip. I'm afraid he's over 60 years old. Lahat ng mga nanunood ay nag-uusap, kasama na ang mga nakatataas sa 3 sekta. Interesado din sila sa edad ni Yezuan. Kung tutuusin, sino ang magsusuot ng smiley face mask nang walang dahilan? Sa sandaling ito, biglang lumingon si Yezuan at sinabing, "Senyor, maaari mo bang ibigay sa akin ang aking gantimpala?" Nagulat ang elder ng Watermoon Sect nang marinig niya ito. Pagkatapos, inilabas niya ang 100 taong gulang na Dragon Blood Grass mula sa kanyang interspatial ring. "Salamat, Senyor." Column. Kinuha ni Yezuan ang Dragon Blood Grass at inilagay ito sa devouring space. Pagkatapos, tumalikod na siya at naghanda ng umalis. Pakihinti ng ilang sandali, Ginoo. Pinigilan ng maputing balba si Yezuan at sinabing, "Sir, hindi mo kailangang magmadaling umalis. Ligtas ka sa Watermoon Sect. Iniimbitahan ka ng Watermoon Sect. Kung pumayag ka, maaari kang maging tagapagtanggol kaagad ng Watermoon Sect." Panipi. Ito. Nag-alinlangan si Yezuan, pagkatapos ay umiling at sinabing, "May iba pa akong gagawin ngayon. Hayaan mong isipin ko ito. Babalik ako." Ang kanyang mga salita ay tila makatwiran, ngunit wala siyang balak na sumali sa Watermoon Sect. Ayaw lang niyang abalahin siya ng Watermoon Sect. "Bumalik ka. Anong biro? Ang pag-alis ngayon ay ang pinakamagandang plano." Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at mabilis na umalis nang hindi na hinintay ang sagot ng matanda na may puting balbas. Gayunpaman, kasabay ng kanyang pag-alis ay maraming tao ang sumunod sa kanya. Malinaw, ang mga taong ito ay interesado sa kanyang Dragon Blood Grass. Bagamat ang kanyang lakas ay nabigla sa mga taong ito, nahulaan nilang lahat na saglit siyang manghihina. Hindi naman mukhang tanga ang taong ito. Bakit siya nagmamadaling umalis? Natatakot ba siya na mapahamak siya ng Watermoon Sect? Panipi. Labis na nataranta ang matanda na may puting balbas.
Pagkatapos ay ibinigay niya ang ikalawa at ikatlong gantimpala sa dalawang alagad at sumunod sa kanya. Matapos manalo si Yezuan sa unang pwesto ng Group of 19 Dragons, mabilis siyang umalis sa Watermoon Sect. Sa panahong ito, nilamon din niya ang daang taong gulang na Dragon Bloodgrass. Ding! Nakalusot ang host sa lakas ng 18 Dragons. Ang daang taong gulang na Dragon Bloodgrass na ito ay talagang nagpapataas ng kanyang lakas ng 3 Dragons, Strength. It's good stuff talaga. Again, sinabi ni Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ay kinain ang lahat ng mga bagay na nakuha niya mula sa iba pang mga kakompetensya. Ding! Ang host ay nakalusot sa 19 Dragons, Strength. Ang dalawang magkasunod na abiso ay nagdulot ng kanyang lakas upang bumuti ng mabilis. Ang tagal ng Beast King Rampage ay lumipas na, ngunit ngayon ay nakalusot na siya sa 19 Dragons, Strength. Ang sunod niyang plano ay patayin ang mga martial artist na humahabol sa kanya. Lahat ng mga taong ito ay nakatingin sa kanya. Nararapat silang mamatay. Emph. Pagkatapos umalis sa Watermoon Sect, lumingon si Yezuan para tingnan at natuklasan na may ilang dosenang tao ang humahabol sa kanya. Kabilang sa kanila ang mga kalahok noon, pati na rin ang ilang manunood. Sa kanila, mayroon pang ang mga eksperto na may higit sa 20 lakas ng dragon. Ang mga taong ito ay talagang tina-target si Yezuan, ngunit hindi nila alam na ang Beast King Rampage ni Yezuan ay walang side effect. Kung sila ay maglakas loob na gumawa ng isang hakbang, sila ay itinutulak ang kanilang sarili sa mga pintuan ng impyerno. Hindi mabilis ang takbo ni Yezuan. Kahit isang martial artist na may 15 dragons, strength ay maaabutan siya. Sinamantala ang oras ng tanghali, sumakay siya sa Wei Zhenchen upang tuklasin ang lupain. May isang maliit na lambak 12 milya ang layo mula sa Watermoon Sect. Ito ay napakaangkop para sa kanya. Gayunpaman, ang mga tao sa likod niya ay hindi makapaghintay ng ganoon katagal. Atake! Biglang may sumigaw. Pagkatapos, 4 na figure ang sumugod. Bagamat isang Dragon Bloodgrass lang ang nasa kanya ni Yezuan, nasamsam niya ang ilang universe ring ng mga tao sa martial arts competition. Bukod dito, ang kalikasan ng tao ay sakam. Hindi siya pinupuntirya ng ilan sa mga nasa likod niya, kundi ibang tao. Sa wakas nandito ka na. Malamig na ngumiti si Yezuan at tinawag ang bawang sword. Magsisimula na ang isang mahusay na labanan. Kasabay ng pagsalakay ng 4 sa kanya, biglang sumiklab ang labanan sa loob ng grupo ng mga tao. Kabanata 365. Patayin. 2 sa 4 na martial artist ay may 19 na dragon ng lakas, habang ang 2 pa ay may 18 dragon ng lakas. Kung magtutulungan silang 4, makakalaban pa nila ang 20-21 dragon ng lakas. Sa kasamaang palad, ang kanilang kalaban ay si Yezuan. Hindi na kinailangan ni Yezuan na gumamit muli ng Beast King Rampage para harapin ang mga taong may ganitong antas. Mamatay ka na, kuya. Sumugod silang 4 sa harap ni Yezuan at sabay na umatake. Ngunit sa sumunod na sandali, natigil ang kanilang mga ekspresyon. Napagtanto nila na mayroon pa ring 10 dragon na lumilipad sa paligid ni Yezuan, isang malaki at 9 na maliliit. 19 na dragon ng lakas. Paano ito posible? Nandyan pa rin ang epekto. Masama ang tingin nilang 4. Pero dahil umatake na sila, walang paraan para tumigil sila. Patayin. Hehe. Mahina hong ngumiti si Yezuan sa ilalim ng kanyang maskara. Hindi siya nang ahas na pumatay sa Watermoon Sect, ngunit hindi niya kailangang magpakita ng awas sa labas. Dragon Slaying Sword of Desolation. Lumitaw ang 3 metrong haba na espada. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Yezuan, 2 ulo ang lumipad sa hangin. Muling bumalot ang malamig na liwanag, at ang mga ulo ng 2 pa ay lumipad din sa hangin. Sa isang segundo, 4 na magkasunod na tao ang kanyang napatay. Mahusay na inalis ni Yezuan ang interspatial ring ng 4 na tao, nilamon ang mga gamit sa loob, at pagkatapos ay ibinalik. Ano, sa isang iglap na patay yung 4. Napansin ng ilang tao ang pagbabalik ni Yezuan at hindi nila maiwasang matigilan. Biglang bumangon ang isang nagbabantang premonition sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang kayamanan ay natagpuan sa panganib. Patayin, hindi siya gaanong pinapansin ng mga taong ito. Nagsanib puwersa sila sa kanilang mga kasama at inatake ang pinakamalapit na tao.
Mahigit 50 tao ang sumusunod sa kanila. Sa isang iglap, 10 sa kanila ang napatay, at ang bilang ay nababawasan pa rin. Natigilan din ang matatanda ng 3 sekta. Inasahan na nila ang sitwasyong ito. At ang pangunahing salarin sa likod ng magulong labanang ito ay si Yesuan na may smiley mask. Nang makitang sumugod si Yesuan sa karamihan at pumatay sa lahat ng direksyon, sa wakas ay naunawaan ng mga elder kung bakit hindi na natili si Yesuan sa Watermoon Sect para humingi ng proteksyon. Ganun din pala ang ideya niya. Naglakas loob ka bang pag-imbutan ang mga gamit ko? You deserve to die. Kitang-kita ang layunin ng pagpatay ni Yesuan. Ang bawang sword ay biglang naputol at nagsimulang umatake sa mga tao sa paligid nito. Kasabay nito, may hawak din siyang heaven artifact sa kanyang kamay at pinatay ang sinumang makita niya. Wala pang 10 segundo, 1 dosina na lang ang natira sa 50. Sa pagkakataong ito, mayroong 2 eksperto sa 21 Dragons sa mga taong sumunod sa kanila. Gayunpaman, sapat na ang bilis ni Yesuan para makasabay sa kanilang dalawa. Ang natitirang mga tao ay nakakuha ng malaking kayamanan at tumakas sa unang pagkakataon. Hindi naghabol si Yesuan at ang dalawa pa. Sa sandaling ito, nakatayo sila sa isang pormasayon ng tatsulok. Nagkalat ang lupa ng mga bangkay. Ang buong lugar ay kinulayan ng pula, at ang amoy ng dugo ay lubhang masangsang. Brat, hindi ka aalis? Malamig na tanong ng isang matandang may isang mata. Bakit tayo aalis? Nakangiting sagot ni Yesuan. Sa tingin mo ba ang isang martial artist na kayang pumatay ng 19 na dragon ay makakalaban natin? Tanong muli ng matanda na may isang mata. Ikaw, sumimangot si Yesuan sa ilalim ng kanyang maskara. Tila magkasama ang 2 eksperto sa 21 Dragons na ito. Kung kanina ay tumalikod na siya at umalis agad. Gayunpaman, ngayong nalampasan na niya ang lakas ng 19 na dragon, anong dahilan para matakot siya? Brat, mas mabuting ibigay mo ang martial art na nagpapataas ng iyong lakas. Kung hindi, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan, sabi ng isa pang mahabang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hehe, ngumisi si Yesuan. Gaya ng inaasahan, ang 2 taong ito ay nakatingin sa kanyang Beast King Rampage. Ang mga may bloodline lang ng Beast King ang maaaring gumamit ng Beast King Rampage. Bagamat maaari na niyang i-condense ang isang Beast King bloodline seed ngayon, magiging tanga ba siya para ibigay ito sa 2 estranghero na gustong pumatay sa kanya? Isang top-grade na bloodline ang natural na may iwan para sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Kung kinakailangan, magbabayad siya ng magandang presyo upang mabilis na madagdagan ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya ito ilalabas ng ganoon kabilis. Pagkatapos ng lahat, ang bawat top-grade bloodline ay napakahalaga, at mayroon lamang isang binhi ng bawat bloodline. Bakit, ayaw mo ba? Tanong ng matanda na may isang mata. Maaari mo ito, ngunit kailangan mong tumapak sa aking patay na katawan. Umiling si Yesuan. Nang marinig ito, nagkatinginan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matandang may isang mata. Hiniling nila ito kay Yesuan dahil natatakot sila na wala ito ni Yesuan sa kanyang interspatial ring. Kung pinatay nila si Yesuan, maaaring hindi nila ito makuha. Gayunpaman, dahil napakabulag ni Yesuan, hindi nila inisip na patayin siya. Kung ganoon, hindi kami magpipigil. Ang isang matandang lalaki ay malamig na sumigaw at sumugod kay Yesuan na may hawak na espada. Ganoon din ang ginawa ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Magandang timing. Umungol si Yesuan at sinalubong sila ng direkta. Sa 15 dragon, siya ay kwalipikadong makipaglaban sa 19 na dragon na martial artist. Ngayong mayroon na siyang 19 na dragon na lakas, hindi ba magiging madali para sa kanya na harapin ang 21 dragon? Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yesuan na ang 2 martial artist na ito ay hindi ordinaryong tao. Ang kanilang bilis ay napakabilis. Heaven-class movement technique. Nanlaki ang mga mata ni Yesuan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bahagyang mas mabilis kaysa sa kanya, ngunit ang matanda ay mas mabilis, hindi bababa sa 20% na mas mabilis. Ngayon lang, para manalo sa unang pwesto, ginamit niya ang Beast King Rampage at nakakonsumo ng malaking bilang ng mga bangkay. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ayaw niyang gamitin ito.
Kung ginamit niya ang Beast King Rampage kapag nahaharap sa kahirapan, paano siya makakapaglaro sa hinaharap? Hlang, hlang, hlang. Tuloy-tuloy na umalangaw ang tunog ng sagupaan ng mga armas. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Yezuan ang 8 Baron Wind Formation. Sa halip, pinili niyang lumaban ng direkta. Kung ito ay isang tao lamang, maaaring gumamit si Yezuan ng dalawang pag-atake upang patayin siya. Sa kasamaang palad, may dalawang kalaban. Kung hahatiin niya ang 8 Baron Sword para harapin ang isang tao, mas mabuting gamitin ang Dragon Slaying Sword para harapin silang dalawa. Bumalik sa Water Moon Sect, nag-iisa si Yezuan na lumaban sa isang 19 na dalubhasa sa lakas ng dragon. Ngayon, gayunpaman, kaharap niya ang 21 dragon na martial artist na may mga diskarte sa paggalaw ng klase ng langit. Ang eksenang ito ay nagulat din sa mga eksperto ng tatlong sekta na sumunod sa kanila. Hindi ba masyadong katawa-tawa ang lakas na ito? Boom! 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 Ang tunog ng mga pagsabog ay patuloy na umalangaw sa bilog ng labanan. Nag-iisang lumaban si Yezuan sa 21 dragon na martial artist. Napakatindi ng labanan. Buti na lang at hindi masyadong advanced ang Heaven-class movement techniques na natutunan nilang dalawa. Kung hindi, si Yezuan ay natalo. Ang sword technique ng dalawang taong ito ay nasa 80%. Kung ito ay 70%, kailangan kong gumamit ng Beast King Rampage. Napaisip si Yezuan habang nakikipaglaban siya. Kasabay nito, ang dahilan kung bakit hindi pa siya natatalo ay hindi lamang dahil sa 20% pagtaas ng bilis ng paggalaw, kundi dahil din sa 8 Baron Sword. Lalong lumakas ang 8 Baron Sword nang humarap sa isang malakas na kalaban. Ginamit ni Yezuan ang 8 Baron Sword na may 19 na dragon na lakas. Ang pagtaas ay higit na malaki kaysa sa makalangit na mga sandata sa kamay ng dalawang taong ito. Halos mabawi nito ang pagkakaiba ng dalawang lakas ng dragon. Ang tatlong figure ay patuloy na tumatakbo at umaatake, na naging sanhi ng pag-crack ng lupa. Ang labanang ito ay tumagal ng buong 3 minuto. Mukhang kung hindi ko gagamitin ang Beast King Rampage, napakahirap na patayin sila. Kabanata 366. Daang Porstong Mastery. Nagamit na ni Yezuan ang Beast King's Rampage ng ilang beses. Kung gagamitin niya ito muli, kakailanganin niyang gumamit ng 100 bangkay ng Sacred Beast na may tig 10 Dragons of Strength. Napakalaking bilang iyon. Hindi niya alam kung kakailanganin niya ang 100 bangkay ng Sacred Beast na may 20th Dragons of Strength sa tuwing gagamitin niya ang Beast King's Rampage. Mag-iipon siya hanggat kaya niya. Pero ngayon, parang wala na siyang ibang choice. Kung hindi niya papatayin ang 2 taong ito, hindi siya makakaalis. Dahil gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Bagamat nakakalungkot na sayangin ang isang Beast King's Rampage, hindi dapat kalimutan ng isa na ang 2 taong ito ay maaaring magkaroon ng heaven-level movement techniques. Lumipat. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan at naghanda na gamitin ang Beast King's Rampage. Sa 19 Dragons of Strength, kung gagamitin niya ang Beast King's Rampage, tataas ang kanyang lakas sa 25 dragons. Siguradong mapapatay niya ang 2 taong nasa harapan niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang serye ng mga notification ng system ang umalangaw sa kanyang isipan. Ding! Ang kahusayan ng Heavenly Wind Sword Technique ay tumaas ng 10%. Ito ay kasalukuyang nasa 100% mastery. Dumb-able ang kapangyarihan nito. Nang marinig niya ang abiso na ito, nanigas ang ekspresyon ni Yezuan. Daang Porstong Mastery. Nad-able ang kapangyarihan nito. Haha, tinutulungan ako ng langit. Biglang umungal si Yezuan, at ang kanyang mga pag-atake ay dumb-able kaagad. Ano? Nagulat ang matanda na may isang mata at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa orihinal, pantay-pantay ang mga ito kay Yezuan, ngunit ngayon, ang mga pag-atake ni Yezuan ay biglang naging mas malakas. 100% mastery. Ang Heavenly Wind Sword technique ng taong ito ay umabot na sa 100% mastery. Bulalas ng isang tao sa Watermoon Sect Camp. Ano? 100% mastery. Nang sabihin ito, nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang Heavenly Wind Sword technique ay talagang nilikha ng isang eksperto mula sa Watermoon Sect daan-daang taon na ang nakalilipas.
Matapos niyang likhain ang martial art na ito, gumugol siya ng ilang dekada sa pagperpekto nito. Siya ang unang taong nakabisado ang Heavenly Wind Sword Technique hanggang 100% mastery. Gayunpaman, pagkatapos niya, walang ibang nakapag-master nitong martial art hanggang 100% mastery. Wala kahit isa. Kung ang isang martial art ay sinanay sa 100% mastery, ang kapangyarihan nito ay lubos na tataas. Wala sa mga taong naruroon ang nagsanay ng isang martial art hanggang sa 100% na karunungan. Mula dito, makikita ng isa kung gaano ito kahirap. At ngayon, ito ay talagang lumitaw. Mamatay, kayong dalawang matandang magnanakaw. Lumakas ang pagmamataas ni Yezuan habang hinahabol niya ang isang matandang lalaki at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. 2 beses ang lakas, bilang karagdagan sa 40% na pagtaas ng sword skill power mula sa linya ng dugo ng Sword Saint, na naging dahilan ng paglakas ng loob ni Yezuan habang siya ay lumaban. Naisipan na nilang dalawa na umatras. Naunawaan nila na ang kasalukuyang Yezuan ay hindi na isang tao na kayang labanan nilang dalawa ng magkasama. Pumunta ka, ungol ng isang matandang matanda. Anong joke? Sa tingin mo pwede kang pumunta at umalis kung gusto mo. Ngumisi si Yezuan. Hawak ng 2 kamay ang Dragon Slaying Sword, nilaslas niya ang dalawa. Dragon Slaying Sword of 8 Desolation, paghatol ng dragon. Hindi maganda. Mabilis na gumanti ang isang matandang matanda at tumalon. Swish! Isang malamig na liwanag ang kumislap at agad na dumaan sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nahati siya sa kalahati. Ang hakbang na ito ay ang trump card ni Yezuan. Ito ay napakalakas at naghihintay sa sandali na ang kalaban ay tumakas upang mabigla sila. Nang makitang bumagsak ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang isang matandang lalaki ay hindi napigil ang mapalunok at umatras ng buong bilis. Uminom si Yezuan ng ilang table toss at mabilis na sumunod. Ngayon lang, nagawa nilang lumaban ng pantay-pantay kay Yezuan ng 2 laban sa 1. Ngayon na ito ay 1 laban sa 1, ang isang matandang lalaki ay hindi mabubuhay ng matagal. Makalipas ang 3 segundo, hindi, napaungol sa langit ang isang matandang lalaki. Kaagad pagkatapos, nakaramdam siya ng malamig na sensasyon sa kanyang lalamunan habang pinutol ni Yezuan ang kanyang ulo. 2 eksperto na may 21st Dragons of Strength ang namatay sa kamay ni Yezuan. Ang lakas na ito ay sapat na upang takutin ang mga eksperto ng 3 sekta na sumunod sa kanila. Dapat ba tayong kumilos? Tanong ng isang elder ng Silvermoon sect sa mahinang boses. Huwag mong gawin iyon. Malakas ang taong ito at dapat ay may malakas na background. We can't risk making an enemy out of him. Agad na sabi ng isang matanda. Sa sandaling ito, mayroong higit sa 10 eksperto ng 3 sekta dito. Ang bawat isa sa kanila ay may higit sa 20 Dragons of Strength. Gayunpaman, nag-iingat sila sa lakas ni Yezuan. Matapos patayin ang isang matandang lalaki, sumulyap si Yezuan sa mga matatanda. Pagkatapos, kinuha niya ang interspatial rings ng 2 bangkay at nawala sa harap ng karamihan. Pagkaalis, tinawag ni Yezuan si Wei Zhenchen at nakahanap ng tahimik na lugar sa tuktok ng bundok. Ding! Ang host ay nakalusot sa 20 Dragons of Strength. Maraming magagandang bagay sa interspatial rings ng isang matandang lalaki at ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Direktang nilamon sila ni Yezuan at matagumpay na nakalusot sa 20 Dragons of Strength. Para sa iba pang bagay sa interspatial rings, natural, si Yezuan ay naghahanap ng isang Heaven-class body movement technique. Bukod dito, pareho silang natutunan ng parehong pamamaraan ng paggalaw ng katawan. Ding! Natutunan ng host ang Heaven-shattering body movement technique. Ang kasalukuyang level ay 10%. Hindi may kakaila na si Yezuan ay nakakuha ng ginto sa pagkakataong ito. Ang Heaven-shattering body movement technique ay ang pinakamahusay sa mababang class na Heaven-class na martial arts. Ang tanging disbentaha ay na ito ay makapinsala sa mga meridian ng mga paa at nangangailangan ng regular na paggamit ng mga mamahaling elixir. Gayunpaman, ito ay isang perpektong tugma para kay Yezuan na may bloodline ng 1,000 flowers. Ang Heavenly Wind Sword Technique ay may bloodline ng Sword Saint, kaya napakabilis nitong linangin. Natatakot ako na kailangan kong magsikap pa sa Heaven-shattering body movement technique. Bulong ni Yezuan.
Sa sandaling ito, biglang tumalon ang rock spirit sa kanyang binti at iwinagayway ang dalawang braso nitong kasing laki ng matchstick. Gusto mo ba ng heaven class na mga armas? Okay, ibibigay ko silang lahat sa iyo. Panipi. Tumango si Yezuan at nagbuhos ng malaking bilang ng mga sandata ng heaven class. Mayroong higit sa 50 sa kanila. Kung ibebenta ang mga sandata na ito ng heaven class, magagamit ang mga ito para bumili ng dalawang heaven class martial arts. Gayunpaman, kung ang lahat ng ito ay ibinigay kay Wei Zhenchen, dapat nitong mapataas ang kanyang lakas sa antas ng 20 dragons. Sa pagkakataong ito, bukod sa mga tagumpay na ito, si Yezuan ay mayroon ding ilang uri ng heaven class martial arts. Isa-isa niyang inimbak ang martial arts na ito sa engulfing system at pagkatapos ay nagpatuloy sa martial arts fusion. Ding! Nabigo ang martial arts fusion. Ding! Nabigo ang martial arts fusion. Ding! Nabigo ang martial arts fusion. Sunod-sunod na notification ang umalangaw. Lalong naging walang magawa ang ekspresyon ni Yezuan. Nabigo siyang mag-fuse ng kabuoang 10 heaven class martial arts. Bagamat natututo pa rin siya ng martial arts na nabigo, na master na ni Yezuan ang Heavenly Wind Sword Technique sa 100%, kaya hindi na niya kailangang gawin iyon. Sa mga sumunod na araw, nag-practice siya ng Heaven Shattering Body Movement Technique. Sa kanyang kakayahan, nagawa niyang linangin ang Heaven Shattering Body Movement Technique sa 40% na pagkumpleto. Sa oras na ito, 7 araw na ang lumipas mula nang matapos ang Martial Arts Conference. Ang 40% completion ng Heaven Class Body Movement Technique ay nadobol man lang ang lakas ko. Sa lakas ko ng 20 dragons, natatakot ako na makakalaban ko ang isang expert ng 27 o 28 dragons. Kung gagamitin ko ang Beast King's Rage, makakapatay pa ako ng 30 dragons. Si Yezuan ay puno ng kumpiyansa. Kabanata 367. Magnanakaw ng Silver Moon. Ngayon, gusto ni Yezuan na pumunta sa isang lungsod para kumuha ng ilang materyales at pinuhin ang heavenly artifacts at medicinal peel. Sumakay siya sa Wei Zhenchen at nakarating sa pinakamalaking lungsod sa paligid. Madilim na. Gayunpaman, nang malapit na siyang makarating sa lungsod, isang grupo ng mga tao ang sumugod palabas. Bilasan mo, hulihin mo siya, huwag mong hayaang makatakas. How dare he steal from the Silver Moon clan? Nililigawan niya si kamatayan. Napakahalaga ng batch ng mga kalakal na ito, dapat nating ibalik. Silver Moon Thief, huwag mo nang isipin na umalis. Ang lungsod sa ibaba ay maingay at umaatungal. Si Yezuan, na nakasakay sa Wei Zhenchen, ay malinaw na narinig ang lahat. Magnanakaw ng Silver Moon. Matapos marinig ang pangalang ito, nang inag ang katawan ni Yezuan. Narinig na niya noon ang Silver Moon Thief na ito. Ito ang taong bumuo ng grupo ng mga magnanakaw na tinatawag na Silver Moon Group. Dalubhasa sila sa pagnanakaw mula sa Silver Moon Clan, Water Moon Clan, at Broken Moon Clan. Dahil sa Silver Moon Thief na ito kaya siya na misunderstood at hinabol ng manager ng Broken Moon Clan. Ang Silver Moon Thief na ito ay ang pinuno ng Silver Moon Group. Nabalitaan ko na napakahusay niya sa mga diskarte sa paggalaw at maaaring lumabas at umalis na parang hangin. Kahit ang mga eksperto na may 30th Dragon Strength ay hindi siya naabutan. Bakit siya hinahabol ng isang grupo ng mga taong may higit sa 10 Dragon Strength? Nagulat si Yezuan sa kanyang sarili. Go! Everyone go! Itong Silver Moon Thief ay nasugatan ng husto ng clan leader ilang araw na ang nakakaraan. Nasa 30% lang ang lakas niya. Kahit sinong pumatay sa kanya ay gagantimpalaan ng malaki. Sigaw ng isang manager ng Silver Moon Clan. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan na ang Silver Moon Thief ay lubhang nasugatan. Sa sandaling ito, interesado rin siya sa Silver Moon Thief na ito. Ang isang Silver Moon Thief na nagnakaw ng malaking halaga ng mga kayamanan mula sa 3 clans ay dapat na napakayaman. Sa mundong ito, iginagalang ang mga malalakas. Ang pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga kayamanan ay karaniwan. Kaya naman, iniisip niya kung dapat ba siyang direktang umatake. Gayunpaman, isinasaalang-alang na ang lugar na ito ay malapit sa isang lungsod, nagpasya siyang maghintay muna. Magnanakaw ng Silver Moon, huwag kang tumakbo.
Mahigit 100 eksperto ang humabol sa silver-clothed, silver-masked Silver Moon Thief, habang si Yezuan ay nanunood mula sa itaas. Tumakbo ang dalawang partido ng buong 10 minuto bago sila tuluyang huminto. Hindi, para maging tumpak, ang Silver Moon Thief ang tumigil. Sa tingin mo ba hindi ka makakatakas at gustong mag-counter-attack? Si Yezuan, na nasa himpapawid, ay huminto habang nakatingin sa dalawang partido. Sa oras na ito, biglang naglabas ng espada ang Silver Moon Thief at inatake ang Silver Moon Sect. Mamatay. Sa isang kisap mata, mahigit 10 tao ang nakapalibot sa Silver Moon Thief at nagsimulang umatake. Gayunpaman, ang mga taong ito ay inalagaan lahat ng Silver Moon Thief sa loob ng 10 segundo. Wala ni isa sa kanila. Hanem, di ba sabi nila grabe ang sugat ng Silver Moon Thief? Bakit nasa kanya pa rin ang combat power ng 20 dragon? Panipi, nang makita ito, nagulat si Yeye sa Silver Moon Thief. Silver Moon Thief. Magnanakaw ng Silver Moon, magnanakaw ng Silver Moon sa dragon ng dragon. Yezuan, sa totoo lang. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nasa likod na siya ng isang malaking puno, tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon. Habang ang Silver Moon Thief ay nakikipaglaban sa mga tumutugis sa Silver Moon Sect, tahimik siyang nakarating sa isang kagubatan sa kaliwang bahagi at ginamit ang bloodline ng Shadow Leopard para magtago. Ngayong napatay na ng Silver Moon Thief ang lahat ng taong ito, oras na para kumilos siya. Ang Mantis stalks ang cicada, hindi alam ng Oriole sa likod. Gustong-gusto niyang samantalahin ang sitwasyong ito. Gayunpaman, nang siya ay gagawa ng hakbang, ang isa pang koponan ay biglang sumingit mula sa hindi kalayuan, na naging sanhi ng hindi niya sinasadyang paghinto. Mayroong 5 tao sa pangkat na ito, at lahat sila ay nakasuot ng Elder Robe ng Silver Moon Sect. Napakalakas nila, at lahat sila ay nasa 25 dragon. Ang pinuno ay isang dalubhasa sa 27 dragon. Isang eksperto na dumating upang hulihin ang Silver Moon Thief. Pinigilan ni Yezuan ang sarili. 25 dragon, kasama ang isang 27 dragons, maaari pa rin niyang harapin ang mga ito. Gayunpaman, ito ay nangangahulugan na siya ay lalaban sa Silver Moon Sect. Ang pangkat na ito ay kumilos ng napakabilis at mabilis na nakarating sa harap ng Silver Moon Thief. Ang kakaiba ay hindi tumakas ang Silver Moon Thief. Hindi kaya alam niyang hindi siya makakatakas. Silver Moon, ikaw na munting magnanakaw, sa wakas ay nahuli na kita. Sumuko ka na lang at ibalik mo ang mga gamit ng Silver Moon Sect ko. Baka ang sect leader ay iligtas ang iyong buhay. Malamig na sumigaw ang 27th Dragon Elder na nangunguna sa grupo. Haha, nagbibiro ka ba? Tumawa ang Silver Moon Thief. Matapos marinig ang boses na ito, nagulat ang 5 Elder ng Silver Moon Sect. Parang narinig na nila ang boses na ito somewhere before. Dahil gusto mong mamatay, huwag mo kaming sisihin na walang awa. Malamig na sumigaw ang matanda sa 27 dragon at nagmamadaling lumabas. Ang 425 dragon expert na nasa likod niya ay mabilis ding sumugod patungo sa Silver Moon Thief. Sa sandaling ito, isang itim na anino ang biglang lumitaw mula sa kanang bahagi ng kagubatan at mabilis na nakarating sa harap ng Silver Moon Thief. Ibang kasabwat. Laking gulat ng 5 matanda dahil nakita nilang mas mabilis pa sa kanila ang takbo ng itim na anino. Matapos lumitaw ang itim na anino, hinaranggan nito ang daanan ng Silver Moon Thief. Pagkatapos, nag-charge ito pasulong. Sa paligid ng katawan nito, may 3 malalaking lumilipad na dragon. 30 dragon power, hindi maganda, umatras. Idinilat ng nangungunang elder ang kanyang mga mata at sumigaw ng malakas. Hindi niya inaasahan na may isang eksperto na may 30th Dragon Power dito. Dapat malaman ng isang tao na ito ay isang eksperto sa parehong antas ng sect leader ng Silver Moon Sect. Magsanib puwersa man silang 5, hindi nila kayang labanan ang isa niyang kamay. Sa makatuwid, maaari lamang silang umatras. Gusto mong umalis. Kumislap ang mga mata ng itim na anino. Sa isang iglap, nakarating siya sa harap ng isang matanda. Pagkatapos, iwinagayway niya ang mahabang espada sa kanyang kamay at isang ulo ang lumipad sa hangin. Instant kill. Kuya Chen.
Nakita ito ng isang matanda na may magandang relasyon sa mga patay at agad na namula ang kanyang mga mata. Sumigaw siya ng malakas, "Bastard, ipaglalaban kita hanggang kamatayan." Gayunpaman, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng 25 dragons at 30 dragons. Maliban kung ang isa ay isang henyo, imposibleng lumaban. His, ang isa pang ulo ay lumipad, at ang pangalawang matanda ay nahulog. Nakakaloka ang lakas ng itim na anino. Sa isang kisap mata, napatay niya ang dalawang matanda. At isang segundo lang ang oras. 2 tao sa isang segundo. Ito ang pagkakaiba. Pagkaraan ng isa pang segundo, ang 2 pang elder na may 25th dragon power ay pinatay din niya. Ngayon, ang may 27 dragon power na lang ang natitira. Nataranta ang nangungunang elder at nagmamadaling sumigaw, "Tumigil ka, ako ang dakilang elder ng Silvermoon Sect. Naglakas loob kang patayin ako." Gayunpaman, ang espada ng itim na anino ay hindi nag-atubili at direktang pinutol ang lalamunan ng matanda. His, ang huling ulo ay lumipad sa hangin. Ang grupong ito ng mga matatanda na responsable sa paghuli sa Silvermoon Thief ay ganap na nawasak. Nakakatakot na lakas. Kung gagamitin ko ang Beast King Rampage, natatakot akong makalaban ko lang. Napakahirap na patayin siya. Kabanata 368. Ang tunay na mukha. Sa sandaling ito, nagsimulang linisin ng Silvermoon Thief ang larangan ng digmaan. Hinubad ng lalaking nakaitim ang kanyang tela sa mukha. Isa siyang ordinaryong nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Pare, walang awa ka talaga. Siya ang dakilang elder ng ating Silvermoon Sect," sabi ng Silvermoon Thief habang nililinis niya ang battlefield. "So ano?" Malamig na tinignan siya ng medyo may edad ng walang ekspresyon. "Pare, cold-blooded ka talaga. The Great Elder has worked hard for our Silvermoon Sect for so many years. Hindi ka man lang nagdalawang isip nang patayin mo siya." Hinubad din ng Silvermoon Thief ang kanyang tela sa mukha. Siya ay isang binata. Kung biglang gumaling ang dakilang elder ng 27 dragons at makita ang 2 taong ito, magagalit siya na muli siyang mamamatay. Pamilyar na pamilyar siya sa Silvermoon Thief dahil siya ang young sect leader ng Silvermoon Sect. Ang lalaking nakasuot ng itim ay ang sect leader ng Silvermoon Sect. Sa madaling salita, namatay ang dakilang elder sa kamay ng sarili niyang mga tao. The Great Elder has been in charge of Spring Prosperity City for so many years. Marami siyang nagawang malilim na bagay. Ilang araw na ang nakalipas, inatake niya ang delivery team ng ating Silvermoon Sect at isinisisi ito sa ating Silvermoon Group. Karapat-dapat siyang mamatay. Ngumuso ang sect leader ng Silvermoon Sect. Hindi ba't pareho tayo ng ginagawa? Itinago ng Silvermoon Thief ang lahat ng interspatial ring sa isang bag na tela at lumakad. "Stop talking nonsense. Dispose of these things as usual. Babalik muna ako sa Silvermoon Sect," sabi ng sect leader ng Silvermoon Sect. Isinuot niya ang itim na tela sa mukha at mabilis na umalis. Tinitimbang ng Silvermoon Thief ang interspatial ring sa cloth bag at isinuot ang face cloth. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kagubatan. Nagkataon, ang kagubatan sa kanyang harapan ay ang pinagtatagwan ni Yezuan. Ang Silvermoon Group ay binuo ng sect leader ng Silvermoon Sect. Magaling talaga siyang mag-set up ng ganoong bitag. Narinig ni Yezuan ang pag-uusap ng dalawa at naramdaman niyang hindi ito kapanipaniwala. Sinong mag-aakala na ang sect leader ng Silvermoon Sect ang bubuo ng sikat na Silvermoon Group para patayin ang delivery team ng 3 sekta? Pinatay pa ng sect leader ang Great Elder ng sarili niyang sekta. Kung ito ay ikalat, walang maniniwala. Ngunit nasa harapan niya ang katotohanan. Ito ang narinig ni Yezuan sa sarili niyang mga tenga. Nakita ni Yezuan, na nagtatago sa kagubatan, ang Silvermoon Thief na naglalakad palapit sa kanya. Kumikislap ang kanyang mga mata. Ang mantis stalks ang cicada, hindi alam ng oriole sa likod. Sa orihinal, wala siyang kumpiyansa na talunin ang Silvermoon Sect Master na mayroong 30 dragon power. Ngayon, nagkaroon na siya ng tiwala. Dati, narinig niya na ang Silvermoon Thief ay malubhang nasugatan ng sect leader ng Silvermoon Sect. Talagang peke ito. Isa lang itong palabas na inilagay ng mag-ama. Gayunpaman, nabalitaan na ang Silvermoon Thief ay nagawang makipaglaban sa isang powerhouse na may 30th dragon power.
Ito ay dapat na totoo. Gayunpaman, ang susunod na dapat harapin ng Silver Moon Thief ay si Yezuan. Gayunpaman, nang ang Silver Moon Thief ay 100 metro lamang ang layo mula sa pinagtatagwan ni Yezuan, nagkaroon ng biglaang paggalaw sa kagubatan. Si Yezuan, na nagtatago sa anino, ay sumimangot. Sa sumunod na sandali ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Siguro nadiskubre ako ng sect leader ng Silver Moon Sect. Nagkunwari siyang umalis tapos tinambangan ako sa likod. Naintindihan naman niya agad. Ang Silver Moon Thief ay talagang pain. Beast King Rage, patayin mo. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na ginamit ang kanyang pinakadakilang trump card. Ang 20 Dragon Power sa kanyang katawan ay agad na tumaas sa 27 Dragon Power. Nasa kamay na niya ang 8 Desolation Sword. Siya pagkatapos ay laslas ng mabangis. 8 Desolation Sword, paghatol ng dragon. Mamatay, nakahanda na ang Silver Moon Thief. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon si Yezuan ng 27 Dragon Power. Bukod dito, ang bilis ng kanyang martial arts ay napakabilis. RIP. Bago pa siya makapag-react, naputol siya sa kalahati ng paghuhukom ng dragon. Bago bumagsak ang dalawang bahagi ng kanyang katawan sa lupa, ang interspatial ring sa kanyang kamay at ang cloth bag na may malaking bilang ng interspatial rings ay kinuha ni Yezuan. Lamon, ibinuhos ni Yezuan ang laman ng interspatial ring sa devouring space at direktang nilamon ang mga ito. Ding, ang host ay nakalusot sa 25 Dragon Power. Bagamat nadagdagan lang ng mga bagay na ito ang kanyang Dragon Power ng 5, huwag kalimutan na ginamit lang niya ang Beast King Rage. Maaaring pataasin ng Beast King Rage ang kanyang physique ng 30%. Pinatay mo ang anak ko. Kukunin ko ang buhay mo. Isang itim na figure ang lumabas mula sa kagubatan. Ito ay ang Silver Moon Sect Leader. Gayunpaman, nang makita niya ang bilang ng mga dragon na lumilipad sa paligid ni Yezuan, siya ay natigilan. May kabuuang 6 na dragons. 3 malaki, 3 maliit. 33 lakas ng dragon. Si Yezuan ay mayroon lamang 30 Dragon Power, na 3 Dragon Power. Na mas mataas kaysa sa kanya. Paano magkakaroon ng ekspertong may 33 Dragon Power sa lugar na ito? Imposible ito. Huminto ang Silver Moon Sect Leader sa kanyang kinatatayuan. Ang lugar na ito ay pinamunuan ng Silver Moon Sect, Broken Moon Sect at Water Moon Sect. Gayunpaman, kung ang 3 sektang ito ay inilagay sa Luoxia Region, hindi man lang sila mararanggo. Kung ang rehiyon ng Luoxia ay isang bansa, kung gayon ang pinagsamang impluwensya ng 3 sektang ito ay magiging isang maliit na nayon lamang. Bukod dito, ito ay magiging isang napakahirap na nayon. Sa oras na ito, ngumiti si Yezuan at lumapit sa kanya. Malamang doble ang bilis niya kaysa sa bilis niya. Mabilis. Napakabilis. Ang Silver Moon Sect Leader ay likas na itinaas ang kanyang longsword para harangin, ngunit sa sumunod na sandali, bumagsak ang kanyang mukha. Heavenly Wind Sword Technique sa 100% na pagkumpleto. Ang puso ng Silver Moon Sect Leader ay nanlamig, at ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa kanyang mukha. Kung gusto siyang patayin ng ganoong eksperto, walang paraan na makakaligtas siya. Umalangaw-ngaw sa kagubatan ng sunod-sunod na malulutong na tunog, na sinundan ng tunog ng ulo na bumagsak sa lupa. Namatay ang Silver Moon Sect Leader, 30 Dragon Power. Ngumisi si Yezuan. Napakaswerte niya talaga sa pagkakataong ito na makatagpo siya ng ganoong bagay. Maraming bagay sa Silver Moon Sect Leader's Universe Ring. Kasama ang 20 Universe Rings, nakalusot siya sa 25 Dragon Power. Ngayon, gusto niyang makita kung gaano karaming magagandang bagay ang nasa Silver Moon Sect Leader's Universe Ring. Great, this is great. This feels so good. Ibinuhos ni Yezuan ang mga bagay sa Universe Ring sa devouring space at nilamon ang mga ito. Ding, ang host ay nakalusot sa 28 Dragon Power. Nang marinig niya ang notification ng system, hindi niya maiwasang mapangiti. Pagkatapos ng Beast King Rampage, naabot na niya ang 37 Dragon Power. Kung idinagdag niya ang Heaven Shattering Body Technique at 20% ng kanyang bilis ng paggalaw, malamang na malampasan niya ang average na 40 Dragon Power. Ito ay isang malaking paglukso. Sa pagkakataong ito,
ang Beast King Rampage ay kumonsumo ng 100 sagradong bangkay ng hayop na may 20th Dragon Power. Sa susunod, ito ay ang sagradong bangkay ng hayop na may 30th Dragon Power. Mas mainam na gamitin ang Beast King Rampage ng mas kaunti. Naduraj ang puso ni Yezuan. Ang bilang ng mga sagradong bangkay ng hayop na kailangan para sa Beast King Rampage ay tataas ayon sa kanyang cultivation level at kung ilang beses niya itong ginamit. Sa kabutihang palad, marami siyang natamo. Kung hindi niya kayang gamitin ang Beast King Rampage sa susunod. Umalis muna tayo. Kabanata 369. Precious Tree Sect. Ang Silver Moon Society ay isang bandidong grupo na naglalagay ng takot sa lugar na ito. Maraming mga kayamanan, ores, at makalangit na mga bagay sa mga singsing na imbakan ng Silver Moon Thief at Sect Head. Naglabas si Yezuan ng maraming walang kwentang ores at mababang ranggo na mga bagay sa langit. Lahat ito ay pagkain para kay Wei Zhenchen. Nang makita ni Wei Zhenchen ang mga tambak na pagkain na ito, tuwang-tuwa siyang tumalon at nagsimulang kumain ng baliw. Ano sa tingin mo? Sumunod ka sa akin, okay? Sinisiyasat ni Yezuan. Mabilis na tumango si Wei Zhenchen nang marinig niya ito. Pagkatapos kunin ang Sacred Beast Growth Plan, hanggat mayroon siyang sapat na mapagkukunan, ang bilis ng kanyang paglaki ay hindi magiging mas mabagal kaysa kay Yezuan. Bukod sa mga bagay na ito, natural na marami pang magagandang bagay. Ang Silver Moon Sect Head ay may malaking halaga ng martial arts sa kanyang storage ring. Sa kanila, mayroong higit sa 30 makalangit na ranggo ng mga paraan ng espada. Kaagad, sinimulan ni Yezuan na isama ang makalangit na ranggo ng martial arts na ito. Ding! Nabigo ang martial arts integration. Ding! Nabigo ang martial arts integration. Ding! Nabigo ang martial arts integration. Isang serye ng mga notification ng system ang umalangaw-ngaw. Damn, hindi ba medyo mababa ang success rate na ito? Nakapagsama na ako ng 25 beses at gumamit ng 50 iba't ibang heavenly rank martial arts, ngunit hindi ako nagtagumpay kahit isang beses. Medyo walang magawa si Yezuan. Tinansya niya na ang rate ng tagumpay ng martial arts integration ay hindi kahit 5%. Sa kanyang maraming taon ng karanasan sa mga online games, nadama niya na ang martial arts integration ay isang napakalalim na hukay. Kahit na ang Heavenly Windsword Method ay isang low-rank heavenly rank martial arts lamang, nakabisado na ito ni Yezuan sa 100%. Naisip ni Yezuan na kung hindi niya makuha ang ganoong uri ng supreme rank martial arts, mas mabuting gamitin muna niya ang Heavenly Windsword Method. Marami pa ring magagandang item sa storage ring ng Silver Moon Sect Head. Ginugol ni Yezuan ang natitirang oras sa pagtingin sa kanila. Isang mapa, panipi. Biglang naglabas si Yezuan ng isang simple at walang palamuti na mapa. Ang mapa na ito ay iginuhit sa isang uri ng balat ng hayop. Hindi ito mukhang isang mapa ng kayamanan, ngunit may isang krus dito, pati na rin ang ilang mga salita. Matapos basahin ito, naunawaan din ni Yezuan kung ano ang mapa na ito. Ito ay talagang isang mapa ng kayamanan, ngunit mayroong hindi mabilang na mga katulad na mapa. Ang krus sa mapa ay ang mga guho ng isang sekta na tinatawag na Precious Tree Sect. Kaya ganyan, may nakadiscover sa mga guho ng Precious Tree Sect na nawasak 1,000 taon na ang nakalilipas, ngunit walang lakas na bumaba at mag-imbestiga. Kaya ginagamit nila ang pamamaraang ito para mang-alap ng malaking bilang ng mga eksperto upang tuklasin. Ang lokasyon sa mapa ay isang lugar ng pagtitipon lamang. Walang nakakaalam kung aling sekta ang pasukan. Kung interesado sila, maaari silang dumating sa isang tiyak na petsa. The Precious Tree Sect. Imbestigahan ko muna kung anong klaseng sekta ito. Sa pag-iisip na iyon, umalis si Yezuan. Malinaw na interesado siya sa mga guho. Isa pa, kalahating buwan na lang ang natitira bago ang pagtitipon, kaya kailangan niyang maghanda. Una siyang lumipad sa isang lungsod sa Wei Zhenchen at nagtanong tungkol sa Precious Tree Sect. Ang Precious Tree Sect ay isang tanyag na sekta 1,000 taon na ang nakalilipas. Alam ito ng lahat. Alam ng lahat na ang sekta ay may 3,000 alagad noong ito ay nasa kasagsagan nito. Ang pinuno ng sekta ay isang dalubhasa na may 50 dragon ng lakas. Alam ng bawat alagad sa sekta kung paano magtanim ng mga likas na kayamanan.
Halos lahat ng likas na kayamanan sa lugar na iyon ay nagmula sa sekta. Gayunpaman, may nangyari sa kalaunan na humantong sa pagkawasak ng sekta. Isang tsismis ang biglang kumalat sa loob ng sekta. Nabalitaan na ang Precious Tree Sect ay nagtanim ng puno ng bahaghari. Ang punong ito ay mamumangga ng bahaghari tuwing 10 taon. Kung may kumain ng bahaghari na prutas na ito, makakalusot sila hanggang 60 dragon na lakas. Sa oras na iyon, ang pinakamalakas na eksperto sa lugar na iyon ay mayroon lamang 55 dragon ng lakas. Ang pamumangga ng bahaghari tuwing 10 taon ay nangangahulugan na ang isang dalubhasa na may 60 dragon na lakas ay maaaring linangin sa loob ng 10 taon. Sa makatuwid, ang Precious Tree Sect ay naging target ng marami at nawasak ng alyansa ng ilang sekta. Ang lahat ng mga senior executive ng sekta ay namatay, at hindi mabilang na mga disipulo ang namatay. Gayunpaman, pagkatapos na wasakin ng alyansa ng mga sekta ang sekta, natuklasan nila na ang puno ng bahaghari ay wala talaga. May sadyang naglabas ng balita na ginamit na sila. Gayunpaman, dahil nangyari na ang bagay na iyon, pumunta sila sa lahat ng paraan at winasak ang Precious Tree Sect. Ang lahat ng mga mapagkukunan sa loob ay dinambong, at ang Precious Tree Sect ay nawasak bilang isang resulta. Para sa mapa na nakuha ni Yezuan ngayon, hindi alam kung sino ang naglik nito. Itinuro ng mga salita sa mapa na talagang umiiral ang puno ng bahaghari. Ito ay dahil ang Precious Tree Sect na nawasak 1,000 taon na ang nakakaraan ay isang takip lamang. Ang puno ng bahaghari ay nasa ibang lugar, at ang taong nagtanim nito ay ang pinuno ng sekta ng Precious Tree Sect. Nag-alinlangan din si Yezuan sa pagiging tunay nito. Gayunpaman, itinuring niya na tiyak na maraming tao ang pipiliing pumunta. Kung talagang umiiral ang puno ng bahaghari, tiyak na nagbunga ito ng hindi mabilang na mga bunga ng bahaghari. Ang isang bunga ng bahaghari ay sapat na para mabaliw ang lahat. Bilang karagdagan, nakapagdesisyon na si Yezuan. Pupunta rin siya. Ito ay dahil ang kanyang suporta sa bloodline ay hindi pa nakataas sa tuktok. Kung gusto niyang itaas ang kanyang Myriad Flower bloodline sa peak bloodline ng Sacred Tree of Life, kakailanganin niya ang 1,000 taong gulang na halaman. Ang mga 1,000 taong gulang na halaman ay napakabihirang sa lugar na ito. Sa karamihan, lilito ang 100 taong gulang na halaman. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa 500 taong gulang na halaman. Sa makatuwid, ito ang pagkakataon ni Yezuan. Kung makakakuha siya ng bunga ng bahaghari, maaari niyang ipagpalit ito sa Sacred Tree of Life bloodline, kahit na ito ay isang core lamang. Sa oras na iyon, siya ay magiging isang hindi mapatay na ipis. Siyempre, ang kanyang layunin sa pagkakataong ito ay ang bunga ng bahaghari. Kung makakakuha siya ng Rainbow Fruit, makakalusot siya sa 60 Dragon Strength. Noong panahong iyon, kapag ginamit niya ang Beast King's Rampage, ang kanyang lakas ay biglang tataas sa 18 lakas ng dragon. Dagdag pa sa 20% na pagtaas sa movement speed, ang kanyang lakas ay aabot sa isang nakakatakot na antas. Kung talagang may bunga ng bahaghari, kailangan niyang makuha iyon. May kalahating buwan pa bago ang oras ng pagtitipon, ngunit ang lugar ng pagtitipon ay napakalayo. Kaya naman, hindi na siya nagpaliban pa at agad siyang pinahatid ni Wei Zhenchen sa itinalagang lokasyon. Ang flight na ito ay tumagal ng kalahating buwan. Masyadong malayo ang lugar kung saan ang Silver Moon Clan, Water Moon Clan, at Broken Moon Clan. Ang pinakamalakas na tao doon ay mayroon lamang 30 dragon ng lakas. Halos lahat ng clan sa lugar na ito ay may higit sa 30 dragon ng lakas, at ang pinakamalakas ay 60 dragon ng lakas. Paano nakakatakot? Panipi, si Yezuan ay nakakita ng maraming bagay habang siya ay naglalakbay, tulad ng pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga kayamanan. Nakakita pa siya ng mga labanan ng 40 dragon ng lakas. Sa oras na ito, nakarating na siya sa itinakdang lokasyon. Nang tumingin sa malaking grupo ng mga tao sa ibaba niya, nanlamig ang kanyang ekspresyon. Medyo kaunti ang mga clan sa lugar na ito. 10 sila nakasuot ng parehong uniforme. Dagdag pa sa mga angka ng pamilya at sa mga nagkalat na magsasaka, mayroong higit sa 500 tao. Kabanata 370, Imbitasyon. Mahuhulaan ni Yezuan mula sa lakas ng mga tao sa lugar na ito na bawat isa sa kanila ay may hindi bababa sa 30 dragon na may lakas.
Ang mga sekta na iyon ay malamang na nagpadala ng mga eksperto na may 40 dragon na may lakas, habang ang mga pinuno ay malamang na may higit sa 50 dragon na may lakas. Tunay na malaki ang impluwensya ng Rainbow Treasure Tree. Napakaraming eksperto ang dumating. Mukhang hindi ko man makuha ang rainbow fruit sa pagkakataong ito. Ang mga taong ito lang ay sapat na para makalusot ako ng maraming beses. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang umiikot siya at lumapag. Bagamat sikat ng araw, napakatingkad ng kulay ni Megatron. Kasabay ng taas, walang nakapansin sa kanya. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay panatilihing low profile, kasing low profile hanggat maaari. Hindi niya maakit ang atensyon ng alinmang sekta o paksayon, kung hindi, baka mapatay siya ng ilang eksperto. Kaya, kinailangan niyang magpanggap na isang dalubhasa. Kaagad, kinuha niya ang nakangiting face mask mula sa araw na iyon, nagpalit ng isang set ng mga damit na abaka, at naglakad. Hoy, may dumating na namang hindi ka-affiliate. He looks very powerful. Siguro umabot na siya ng 40 Dragons of Strength. Mabuti naman. Kung mas malakas tayong mga hindi kaanib, mas matatakot sa atin ang mga sekta at angka na iyon. Kung magsasama-sama tayo, kahit ang mga sekta na iyon ay kailangang tumabi. Halika, tingnan natin. Kara-rating lang ni Yezuan, ngunit nakaakit na siya ng atensyon ng maraming tao. Karaniwang mga eksperto ang mga taong tulad niya na dumating ng mag-isa. Sir, mag-isa ka lang. Biglang, isang malalim na boses ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Lumingon si Yezuan at nakita ang 7 tao na naglalakad palapit sa kanya. Anong problema? Nagpakita si Yezuan ng mapagmataas na ekspresyon. Sir, you must be here for the rainbow fruit. Pero sa nakikita mo, karamihan sa mga tao dito ay may kanya-kanyang grupo. Kung mag-isa ka lang, natatakot akong hindi ka makakalaban sa kanila. Bakit hindi ka sumama sa amin? Sabi ng leader ng grupo. Oh, sumama sayo, panipi. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata sa ilalim ng maskara at nagtanong, ano ang iyong mga lakas? Sa ganitong mga kalagayan, karamihan sa mga tao ay hindi susubok sa lakas ng iba, dahil kung ang lakas ng isang tao ay malantad, ito ay aakit sa atensyon ng mga eksperto. Nang marinig ito ng pinuno, natigilan siya. Gusto nga niyang anyayahan si Yezuan sa team, ngunit hindi niya alam kung gaano kalakas si Yezuan. Matapos mag-isip sandali, sumagot siya, mayroon akong lakas ng 33 dragon. Siyempre, hindi maniniwala si Yezuan sa isang pangungusap. Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita ang pinuno, isang lumilipad na dragon ang lumitaw sa kanyang paligid. Ito ay talagang kapangyarihan ng 35 dragon. Ito ay isang bagay na hindi maaaring itago. Nasaan sila? Lumingon si Yezuan at tumingin sa 6 na tao sa likod ng lalaki. Sa utos ng lalaki, ang mga taong ito ay nagsiwalat din ng kani-kanilang kaharian. Lahat sila ay nasa pagitan ng ika-30 at 35 dragon. Ito ay isang koponan na binuo ng mga freelancer, at ang kanilang lakas ay hindi masama. Kung ang mga taong ito ay nagtutulungan, maaari silang lumaban sa isang eksperto na may 40 dragon power. Ang dahilan kung bakit ang grupong ito ng mga tao ay nagpahayag ng kanilang lakas ay dahil mayroong isang hindi nakikitang puwersang pumipigil dito. Kung may some-ire sa pangkat na ito, sila ay magiging biktima sa mata ng mas malalakas na eksperto, at pagkatapos ay papatayin. Sa makatuwid, ang mga labanan ay bihirang sumiklab dito. Ang bawat tao at bawat puwersa ay maingat, natatakot na sila ay matarget ng mas malalakas na eksperto. Kung tungkol sa malalaking sekta, mayroon silang lakas na patayin ang iba pang puwersa, ngunit hindi nila ito ginawa. Pagkatapos ng lahat, maaari silang makatagpo ng panganib sa ibang pagkakataon, at kailangan nila ng ilang kumpi ng kanyan. Ngayong naihayag na ng 7 tao ang kanilang lakas, muling nagtanong. Ang pinuno, Ginoo, ano ang tungkol sa iyo? Napahinto si Yezuan sa loob. Ayaw niya talagang sumali. Bukod dito, mayroon lamang siyang lakas na 28 dragon, kaya maaaring hindi siya kwalipikadong sumali. Sorry, 28 dragons lang ang lakas ko. Umiling si Yezuan. 2 malalaking lumilipad na dragon at 8 mas maliliit na lumilipad na dragon ang lumitaw sa paligid niya. Ano? Nang marinig ito ng 7 tao, natigilan sila. Hindi nila inaasahan na magkakamali sila.
Ang lakas ni Yezuan ay lampas sa kanilang inaasahan. Wala man lang siyang lakas ng 30 dragon. Sa isang iglap, kakaiba ang ekspresyon ng mukha nilang 7. Puno ng paghamak ang kanilang mga mata. What a joke! You dare to come here with only 28 dragons. Siguradong pagod ka na sa buhay. Isang lalaking maliit ang mata ang tumalon at itinutok ang kanyang espada kay Yezuan. Brat, ibigay mo ang iyong interspatial ring, at ililigtas namin ang iyong buhay. Nang marinig ito ng pinuno at ng iba pang 5, umiling sila ng walang magawa. Hinamak nila ang pag-atake kay Yezuan, kaya tumalikod na lang sila at umalis. Hindi naman kasi sila magkakilala. Ito ay isang pansamantalang koponan lamang. Walang sinuman sa koponan ang may awtoridad na kontrolin ang mga aksyon ng maliit na mata. Gusto mo ang interspatial ring ko? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tumingin sa lalaking maliit ang mata. Tama, sir, good mood ako ngayon, kaya ayokong patayin ka. Dali-dali mong tanggalin ang interspatial ring mo at ibigay mo sa akin. Kung hindi, this day next year will be the anniversary of your death. Malamig na sigaw ng lalaking maliit ang mata. Ngayon lang niya na ipahayag ang kanyang lakas. Siya ang pinakamahina sa 7, na may 30th dragon lamang ng lakas. Sa makatuwid, siya ay naghuhukay ng kanyang sariling libingan. Paano kung hindi kita ibigay? Inilabas ni Yezuan ang kanyang bawang sword at hinintay ang tugon ng kanyang kalaban. Kung hindi mo ibinigay sa akin, pagkatapos ay maaari kang pumunta sa impyerno. Ang maliit na mata na lalaki ay biglang naglabas ng isang surge ng vital energy at sumugod kay Yezuan. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, ang namatay ay hindi si Yezuan, kundi ang lalaking maliit ang mata. Rip! Isang serye ng malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Tumalsik ang ulo ng maliit na mata, at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Kasabay nito, ang kanyang interspatial ring ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Popper! Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kahirap ang maliit na mata. Wala man lang siyang ikasampung bahagi ng kayamanan ng Silver Moon Sect Leader. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Kung tutusin, hindi naman niya kayang bitbitin ang lahat. Ayaw niyang pagsamantalahan siya ng iba kapag namatay siya. Sa pagkakataong ito, lumingon ang 6 na tao at nakita ang bangkay ng maliit na mata. Paano ito posible? Napatay siya ng 2 dragon. I remember that his movement technique was at least 60%. Medyo malakas siya. How could he be killed in one hit? Mukhang may kakayahan itong lalaking nakamaskara. Ang ilan sa kanila ay nag-uusap ng pribado. Gayunpaman, ang ekspresyon ng pinuno ay lubhang hindi kanais-nais. Siya ang nagtatag ng pangkat na ito. Paanong hindi siya makakaganti kapag nakita niyang pinatay ang sarili niyang miyembro ng team? Pinatay mo siya, tanong ng pinuno. Kaya niya akong patayin, pero hindi ko siya kayang patayin. Sagot ni Yezuan. Kinaikit ng pinuno ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, bagaman iyon ang sinasabi mo, siya pa rin ang aking kasama. Dahil pinatay mo siya, natural na kailangan ko siyang ipaghiganti. Walang sinabi si Yezuan. Ang pinuno ay may 35 dragon ng lakas na medyo malakas. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang, iyon, isang tao ang lumabas mula sa karamihan. Leader, hayaan mo akong gawin ito.